Lumabas siya papuntang Walgreens tapos dumating ang pulis at kumatok. Hoy, may natanggap kaming tawag dito. Nandito ako para kumustahin ka, tinitingnan ko ang kalagayan mo. Bakit tayo hihimayin? Kasi natapos ang gabi ng driver na ito sa paglakad sa linya, hindi sa pasilyo. Bakit? Ma'am? Dahil ito ay Inside the Crime, inihahatid ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Di ko alam sa'yo pero kung mixed drink ang iinumin ko, siguro TSG, tequila soda na may grapefruit, pipiliin ko. Hindi ito Body Armor at Tito's at hindi sa bar hinalo kundi sa kotse ng pinaghihinalaan. Setyembre 29, 2025, nasa Northbrook, Illinois tayo, isang mayamang suburb, 25 milya mula sa Chicago. Ilang sandali matapos ang alas 6:30 ng gabi, ipinadala ang mga pulis ng Northbrook PD sa isang lokal na Walgreens pero hindi sila tinawag dahil sa anumang kaguluhan sa loob ng tindahan. Nangyayari ito sa labas, sa parking lot. Apat, dalawa, tatlo. Anong problema? May tawag kami kaya tinitingnan lang kita at kinukumusta ka. Bakit? Ano ang iniinom mo, mahal? Umiinom lang ako ng maliit, masarap na body armor ko. Naintindihan ko kasi amoy na amoy ang alak dito sa loob. Hindi naman. Sige, pwede mo bang ibaba ang bintana para sa kasama ko? Para sa akin din? Sige, kailangan ko ng ibaba. Bye. Anong problema? Wala akong maintindihan. Ay? Kailangan mong makita yung titos sa loob. Alam ko pero hindi ko naman iniinom yan. Kinuha ko lang. Hindi rin ako magmamaneho. Bakit kayo? Nakuha kita pero nasa kotse ka na nakaandar ang makina. Nasaan ang bote ng alak? Nasaan ang alak? Pwede ko ba makita? Hindi pwede. Sige, wala akong waran pero nakikita kong kalahati na lang ang laman. At kung kakabili mo lang yan doon, Kinilala kinalaunan ng pulisya ang driver bilang si Elizabeth Hamilton. Ito ang sinasabi sa police report. Pagdating ko, nakita ko ang isang babae sa sasakyan niya na may hawak na body armor drink. Habang papalapit ako sa sasakyan, nakita ko ang babae na kinilalang si Elizabeth Hamilton na umiinom mula sa itim at pulang body armor bottle. Hiniling ko kay BB Hamilton na ibaba ang bintana ng pasahero niya. Sumunod si BB Hamilton at napansin ni Opisyal Sischak numero 100 at isa ang 2 bote ng Tito Vodka sa bag ni BB Hamilton. Sabi ni BB Hamilton, bagong bili lang niya ang mga iyon at pauwi na siya. Inilayo niya ang bag kay Opisyal Sischak. Napansin kong hindi puno ang mga bote ng Titos. Ibig sabihin may nainom na at nahaluan ng ibang inumin sa paradahan. Bakit ninyo ginagawa ito? Ang sama-sama naman. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko... Ay, pasensya na. Eto na! saan ka galing? Taga Northbrook ako. 3 block lang ang layo. Naintindihan ko. Binibining Hamilton, uminom ka na ba ngayong araw? Uminom ako sa bahay pero hindi ako umiinom ngayon. Sige, mukhang hindi tayo magkakasundo dyan. Hindi ako, pasensya na talaga. Naintindihan kita. Sige, gusto kitang ipakilala. 3 kanto lang mula dito bahay ko. Pwede po ba akong umuwi? Hindi kita papayagang magmaneho. Lumabas ka muna. Gusto kong makita kung uminom ka nga. Labas ka muna, miss. Pwede ba akong mag-test o kung ano man? Gusto ko talagang mag-test. Gusto mo bang mag-test? Gusto ko talagang mag-test. Pwede ko bang tanggalin ang tsinelas ko kung okay lang sa'yo? Tinitingnan ko lang kung may patag na lupa para hindi ka mapahamak. Pwede kang pumunta sa taas, malapit sa gusali. Bakit hindi mo isuot ang tsinelas mo? Bakit hindi mo isuot ang tsinelas mo papunta sa gusali? Pero kung gusto mong gawin lahat ng nakapaa, pwede naman, wala akong pakialam. Pero yung maglakad ng nakapaa, Ayos lang ako. sige. Oy. Kailangan ba nating tawagan sila, Sena? Dito? Tara, pumunta tayo sa patag na lupa. Dahil sinabi sa atin, Oo. Isa pa, oo, kailangan niyang gumawa pa ng isa. 3 kayong nandito. Para sa isang taong nakaupo lang sa kotse, nakakabilib yun dito. Lumayo tayo sa daraanan. Bigyan mo lang ako ng sandali, aayusin natin yan. Hindi mo kailangan gawin. Pwede kang mag-relax muna.
Sa ngayon, Hindi ako makarelax dahil may 3 pulis sa paligid ko kahit walang rason. pero para maging patas, bago lang ako. Kaya hindi pa talaga ako bilang na tao. Kaya 2 lang talaga ang kasama mo. Nire-respeto kita bilang opisyal kahit bago ka pa lang o matagal nang nagtatrabaho dito. Nakuha kita. Nalulungkot lang ako na humihingi ako ng paumanhin. Malungkot ka. Kalokohan lang talaga. Huminto ako, nakikipag-usap ako sa kaibigan. May tawag ako mula sa trabaho kaya huminto ako. Nakatira ako sa 4, di ko alam kung alas 4 na, pero alam mo kung saan ako. Nandun ako sa kabila ng riles ng tren. Gaano ka nakatagal kausap ang kaibigan mo? Gaano ka nakatagal nakikipag-usap sa kaibigan mo sa parking lot? Mga 20 minutos siguro. Nandun ako sa kabilang bahay sa North Silao. Kaya naglagay lang ako ng mga gamit sa dryer doon kasi wala akong sariling washer at dryer. Natakot ako sa mga carpet at kung anong meron doon. Kaya kinausap ko lang siya tapos babalik ako bago umuwi. Ako ay... Diretso lang ako kung gusto mo at kinausap ko lang siya bago ako pabalik-balik. Oo, pero gusto ko na may magbantay sa akin habang ginagawa ito. Oh, maganda talaga ang laundry shop na yan. Bukas sila 24 na. Oras at malinis, maganda at kung ano-ano pa. Makipag-usap ka sa opisyal na ito dito. Harapin mo ako. Ipagdikit lang ang mga paa, kamay sa gilid, wala ka nang gagawin pa. Sinasabi ko sa'yo. Naiintindihan mo ba, okay? Ayon sa ulat ng pulisya, si Elizabeth ay may matinding amoy ng alak hindi lang mula sa kanyang sasakyan, kundi pati na rin sa kanyang hininga. Dagdag pa, malamang na hindi nakatulong na hirapan siya sa mga pagsusuri ng kalasingan na siya mismo ang humiling. Anong gagawin natin sa sayaw? Ayokong magsayaw ka, pero sasabihin ko kung magbabago yon. Sige, gusto kong sundan mo ang bagay na ipapakita ko. Yung ballpen ko lang. Sige, gamit lang ang mga mata mo. At mga mata mo lang, huwag mong igalaw ang ulo mo, naiintindihan mo. Sige, tumingin ka lang dito. Sige. Sige, gamitin mo lang ang mata mo. Sige, pasensya na. Hindi ang ulo mo, mga mata mo lang. Mas maganda ba ang ginawa ko? Ayos ang ginagawa mo? Sige, hindi pala ganun kahirap, di ba? Hindi, nagkaroon lang ako ng personal training ngayon sa Vaza at aksidenteng napahirapan ako ng trainer kaya hindi. Naintindihan ko, sige. Nasaan ang akin? Ayos lang. Naintindihan ko. Dati rin akong bago kaya gets ko. Salamat. Meron ka bang pisikal na problema o kapansanan o hirap sa paglalakad? Mukhang wala dahil nag-training ka kasama ang personal trainer mo ngayon. Kung ipapagawa mo sa akin ay drop lunges, may arthritis ako. Walang drop lunges. Sige, Sige. ayos lang. Kaya isipin mo lang na may tuwid na linya sa harap mo. Sige, huwag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Tumayo ka lang. Isipin mo lang na may tuwid na linya. Sige, kung may masama sa sahig na makakasakit sa paa ko, hindi mo ako pababayaan, nakuha kita. Gusto mo bang kunin ko sapatos mo o may kasama ka? Ilagay mo lang ang kaliwang paa sa linya at ang kanang paa sa harap. Sige. Sige, parang magkadikit. Oo, sakto. Sakong dikit sa daliri. Sige, kaliwa. Kaya dapat dumikit ang kaliwang daliri mo. Sige, ilagay mo ang braso mo. Panatilihin ang mga braso sa gilid. Naiintindihan mo ba? Ayos. Panatilihin ang posisyong ito hanggang matapos ko ang utos. Huwag maglakad hanggat wala akong sinasabi. Naiintindihan mo? Naintindihan ko. Sige, kailangan ko lang itanong. Okay, kapag sinabi ko ulit, Alam ko, pasensya na. gagawa ka ng 9 na hakbang na magkadikit ang sakong at daliri. Gaya ng siyam hakbang na ito. Sige, Siyam. Pagkatapos, iikot ka at maglalakad ng maliliit na hakbang habang umiikot tapos ulitin mo pabalik. Gets mo? At gusto kong tingnan mo ang mga paa mo habang naglalakad ka. Sige, pero kailangan mo rin. Pwede mo bang ilagay ulit ang paa mo sa harap? Tumayo ka ng maayos. Nandito ako kasi di mo pa ako pinapagsimula. Ginawa ko na. Gusto kong ilagay mo ang kanang paa mo ng tama. Manatili ka lang dyan. Ilagay ang kanang paa sa harap ng kaliwa, sakong sa daliri. Magsisimula na ba ako? Ayos ba? Pwede ka nang magsimula. Kapag naramdaman mong tama na ang oras, huminto ka at umikot ka.
Pakiramdam ko parang nagugulo ko ang mga tagubilin ko. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat gawin. 7. Sorry. 8. Medyo sensitibo ang mga paa ko. 9. Tama yan. Sa eye test, line test at balance test, parang pasensya lang ni Elizabeth ang tunay na sinusubok. Sige, ngayon ipagdikit mo ang mga paa mo. Sige. Ayan, ilagay mo ang mga braso mo sa tagiliran mo. Oo. Kapag sinabi ko, itaas mo ang alinmang paa, kaliwa o kanan, mga 6 na pulgada mula sa lupa. Panatilihing tuwid ang binti at paralel sa lupa ang paa. Ang meron ako ay kapansanan sa pandinig. Sige, Hindi ko marinig kasi wala akong suot na hearing aid. Sabi mo 6 na pulgada mula sa lupa. 6 na pulgada paralel sa lupa ang paa mo. Sige. Sige. Panatilihing tuwid ang binti. Malakas na magbilang, 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000. Panatilihin lang ito. Sige, Oo, hindi maganda ang balanse ko. naiintindihan kita. At basta tingnan mo lang ang paa mo, bantayan mo lang ang paa mo. Sige. 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 At panatilihin mo lang ang mga braso mo sa gilid. Maghanda ka lang, huwag ka munang magsimula, hindi mo pa kailangang magsimula. Sige. Habang nagbibilang ka, panatilihin mo lang ang mga braso mo sa gilid at bantayan mo ang paa mong nakataas. Sige, maaari ka nang magsimula pero bilangin mo ng malakas para sa akin. Sige, 2, 1. 1, 1,000, 2, 1,000. Sasabihin ko kung kailan titigil, tingnan ang paa mo. May problema talaga ako sa balanse ko, natural lang, pero sige. 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000, 5, 1,000, 6, 1,000, 7, 1,000. 8, 1,000. Siguraduhin mong tumingin ka sa mga paa mo. 10, 1,000. Tuloy lang pero kailangan mong tingnan ang paa mo. Alam ko, pero may arthritis ako sa tuhod. Sinabi ko na yon kanina. Sige. Kaya masakit sa akin kapag napupunta lahat ng bigat sa isang paa, pero hindi dahil hindi ako makabalanse, kundi dahil masakit talaga. Gusto mo bang ulitin? Oo, sige, hanggang sabihin kong tumigil ka. 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000, 5, 1,000, 6, 1,000. Ibig kong sabihin, hindi siya lasing. Dahil iniisip mo, Akala mo ang lalabas ay 1,000 siyam. 10, 1,000. 11, 1,000. Ibig kong sabihin, sa tingin mo ba magbubuga siya doon ng 1,000? Sumasakit ang mga tuhod ko. Sige, ako na bahala. Totoo talaga, hindi ko ito iniimbento. Hindi magagamit ni Elizabeth ang kanyang alindog para makalusot dito. At ang tuhod sa harap sa totoo lang ay mas malala kaysa sa kaliwa. Sumpa ko, totoo yan. Hi, dear. Pabor naman, ilagay mo na lang kamay mo sa likod. Bakit? Ma'am, tuloy lang. Bakit ko ako to? Anong ibig mong sabihin? Bakit ano ako? May mga tao ako sa gym na hindi kayang hawakan ang mga bagay ng kasing tagal ng ginawa ko. Diyos ko. Maglagay ng 2 para mas komportable. Anong problema? Gaano katagal ko dapat panatilihin yon? Hindi mo ba magawa, ma'am, na halatang nakainom ka? Umiinom ka ba ngayon sa kotse? Gaano katagal ko dapat ginawa yon? Tungkol sa paggawa noon, tungkol ito sa nalaman mo. Nagpakita ka ng ilang senyales, kaya babalik na tayo. Magkakaroon ka ng pagkakataon na huminga sa makina at mapapatunayan natin sa ganong paraan. Sige. Bakit kailangan mo akong ganituhin? Hindi ako aalis, pulisya lang ito. Ma'am, naglagay ako ng 2 para komportable ka. Bakit kailangan mo akong ganituhin? Hindi naman ako aalis. Patakaran lang po ito, ma'am. Naglagay ako ng 2 para mas komportable ka o kung gaano man namin kayang gawing komportable. Sige, may bulsa ka ba kahit isa? Wala. Sige, Saan ako pupunta? pupunta ba ako sa istasyon? Maupo ka lang para sa akin. Pwede ko bang dalhin ang kotse ko? Kunin mo ang ilan sa mga personal mong alagang hayop? Inaaresto ka. Ma'am,
Ano? Inaaresto ka na ngayon. May ipapakuha ka ba sa kotse na yon? Ang bag ko. Sige. Ito ang dahilan kung bakit siya inaresto ayon sa ulat ng pulisya. Sa horizontal gaze ni Stagmus test, hindi nasundan ni Miss Hamilton gamit ang mata lang at patuloy niyang ginagalaw ang ulo habang sinusubaybayan. Sa walk and turn test, hindi napanatili ni Miss Hamilton ang balanse habang tinuturuan. Lumihis siya sa linya, hindi naglakad ng heel to toe, mali ang ikot at bilang ng hakbang sa one-leg stand. Si Miss Hamilton ay humapay-hapay at inilapag ang kanyang paa bago pasabihan dahil sa mga palatandaang ipinakita ng mga test na ito. Si Miss Hamilton ay inaresto ng 1854 hours at dinala ko siya kasama si Opisyal Sischek sa Northbrook Police Station para sa booking. Noong alas 19:33 binasa kay Miss Hamilton ang babalang pinirmahan niya para sa mga motorista. Sumang-ayon si Miss Hamilton na sumailalim sa chemical breath test gamit ang breathalyzer na nagtala ng 0.107 noong alas 19:44. Sinubukan ng opisyal ang body armor bottle ni Miss Hamilton sa sasakyan at napatunayang may laman itong alcohol. Si Elizabeth Hamilton ay nakatanggap ng citation dahil sa pagmamaneho ng lasing at may BAC na lampas 0.08 at inutusan ding humarap sa hukom. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Kita-kits ulit bukas para sa panibagong kaso.